Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1061. Ang mga salita ni Finn ay nagpakita kay Simon at sa mukha ng kanyang pamilya sa kakilakilabot na mga ekspresyon. Ang pamagat ni Finn bilang prinsipe ng pamilyang Yates ay hindi para ipakita. Sinasabing nag-aral siya sa universidad na itinatag ng Southlight General ang kagawaran ng pulisya, at naging kampyon ng ilang beses sa laban ng pulisya sa liga habang siya ay nandoon. Kahit na hindi siya ang tipo na itapon ang isang suntok, kung talagang ginawa niya ito, tiyak na mapaparalese niya o kahit na pumatay sa kanyang kalaban. Ang pamilyang Yates na nagpapadala kay Finn Yates upang tulungan ang Regency ang kanilang negosyo at ipakita sa oras na ito na sapat na patunay na tapos na si Harvey. Sa sandaling ito, ang pagkuha ng paglumpo sa kanya ay tila isang hindi gaanong kahalagahan. Maaaring pilitin si Harvey na mabuhay sa huling kalahati ng kanyang buhay sa likod ng mga rehas pagkatapos ng pagdurog. Isang kapalaran tulad niyon ay tiyak na mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Sa pagtingin sa nagyayelo na ekspresyon ni Harvey, ipinapalagay ni Finn na natatakot si Harvey. Lumapit si Finn kay Harvey at binigyan ng mahinang sampal si Harvey sa pisngi. Napuno ng pangungutya ang kanyang mukha. Dahil mas marami kami o mas kaunting mga kamag-anak, ito ang aking huling babala. Pupunta ka sa Regency Enterprise sa punong tanggapan at lutisin ang bagay na ito sa CEO. Babala ko sa iyo bago mag-alas 12 ng hating gabi dapat nandoon ka na. Kung hindi, makikita mo kung ano ang susunod na mangyayari. Tuldok. Matapos tapusin ang kanyang pangungusap, gumawa ng pag-alit na kilos si Finn gamit ang kanyang kamay at umalis kasama ang mga inspector. Bago umalis si Jacob, lumingon siya upang tingnan si Harvey na may panunuya na sulyap at sumanya sa isang daliri na paghiwa sa buong leeg niya. Ang kanyang tingin pagkatapos ay nakarating sa kay Mandy. Ang itsura niya sa kanya ay parang ang kanyang mga kamay na galit na gumagala sa buong katawan niya, na hinawakan siya. Umiwas si Mandy, dinila ni Jacob ang kanyang mga labi sa pag-asa, na para bang gagawin niyang makuha ang gusto niya sa gabing iyon. Itinulak ng kanyang hitsura si Mandy sa kawalan ng pag-asa. Kilala niya ang pamilyang Warner ay hindi kailanman papakawalan ang kanyang kapatid na babae. Nawala ang paunang galit ni Mandy, nang umalis sina Jacob at Finn kasama ang iba. Si Lillian ay lumingon kay Harvey at sumigaw pa siya. Ginamit niya ang bawat solong sumpa na maisip niya. Sa kanyang mga mata, lahat ng nangyari noong araw na iyon ay dahil sa pagkaladkad ni Harvey sa buong pamilya kasama niya. Ang pamilyang Yates ay may kaunting mga reklamo tungkol sa kay Mandy dahil sa nangyari dati. At ngayon, lumitaw ang Regency Enterprise. Siya ay hindi kayang bayaran ng pamilya ang maraming tao. Malamig na binuksan ang usapan ni Simon, Harvey, kahit marumi ka, lalaki ka pa rin. Tulad ng sinasabi, dapat sagutin ng isa kung ano siya sa kanyang sarili. Dahil ikaw ang naging sanhi ng gulo na ito, ikaw ang dapat ang pupunta sa Emperor Clubhouse at lutasin ang lahat. Kahit na mabugbog ka sa kamatayan sa proseso, ikaw ay dapat na pumunta. Ngunit mabilis na umiling si Mandy. Darling, dapat huwag kang pumunta. Ang Emperor Clubhouse ay kabilang sa Regency Enterprise. Walang nakakaalam kung mamatay ka doon. Hinila ni Lillian si Mandy, na sumisigaw, maglilingkod sa kanyang libing ng tama kung namatay siya. Makakakuha ka ng ibang asawa kapag siya ay patay na. Sinasabi ko sa iyo, Harvey, maaari kang makakuha ng diborsyo ngayon, o mahaharap mo ang mga kahihinatnan sa iyong sarili. Nagpakita si Lillian ng pagpapasya na hindi kailanman nakita bago mula sa kanya. Huwag kang mag-alala, pupunta ako. Sasamahan kita. Nabalisa si Mandy. Hindi na kailangan. Malutas ko ang problemang ito. Magtuturo ako ng magandang aralin kay Jacob. Ang mukha ni Harvey ay kasing lamig ng yelo, sa pakikinig sa kanya. Malapit ng himetean si Mandy, bakit siya pa rin ay nagsasalita ng ganito sa puntong ito? Mayroon bang anumang kahulugan dito? Ngumisi sina Lillian at Simon. Sige na, gusto kong makita kung anong aralin ang gagawin mong ituro sa kay Jacob.
Panigurado, kapag namatay ka, sisiguraduhin kong bibilhan ka ng isang site ng libing kasama ang aking personal na pagtitipid. Ika-12 oras ng hating gabi, sa Emperor Clubhouse. Ang lugar na ito ay pag-aari ng Regency Enterprise, at sarado para sa gabi. Si Finn Yates ay iniwan na sa mga benepisyo na ibinigay ni Jacob. Sa paraang nakita nila ito, kailangan lang nilang takutin at medyo makitungo sa kanila sa mga Zimmers. Hindi na kailangan para si Finn na talagang magpakita. Di nagtagal, dumating si Harvey. Ano, tanging ang live-in son-in-law ang dumating. Hindi na mahalaga, matutulog ako kasama ang kanyang babae pagkatapos sa pagdurog sa lahat ng kanyang mga paa. Nagsalita si Jacob ng walang awa. Marunong siyang pahirapan ang kaluluwa ng isang tao at himukin ang taong iyon sa isang buhay na mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Nang pumasok si Harvey, isang dosenang security guard ang agad na nakapaligid sa kanya. May isang taong mabilis na naglock ng lahat ng mga bintana at mga pintuan sa gusali, pinipigilan siyang umalis at mula sa anumang mga tunog o sigaw upang tumagas palabas. Walang sinuman ang inaasahan para si Harvey na lumakad ng walang pag-aalaga sa mundo. Umupo siya sa harap ni Jacob, at ibinuhos sa kanyang sarili ang isang baso ng pulang alak. Natigilan ang kanyang mahinahon na ekspresyon si Jacob. Nakita lamang ni Jacob ang ganitong uri ng pag-uugali sa mga mayaman na katutubo. Paano nagkaroon ng mga pamamaraan na katulad nito ang isang live-in-in-law? Ang pamilyang Yates ay ang isang sumusuporta sa Regency Enterprise. Si Harvey ay humigop ng pulang alak, pagkatapos ay iwinaksi ito sa lupa, na puno ng paghamak. Ang kalidad ng inumin ay kakilakilabot. Hindi siya mahilig dito. Lumala ang ekspresyon ni Jacob. Tiningnan niya sa isang malamig na sulyap si Harvey. E paano kung sila? E paano kung hindi sila? Ngumiti si Harvey. Kung iyon ang kaso, masasabi ko lang na may nakuha kang bangkus ng mga walang silbi na tao bilang iyong suporta. Hindi ibig sabihin ay wala ka ring silbi. Kung hindi, pagkatapos ay magtatanong pa ako. Sino pa sa Southlight ang tutol laban sa akin maliban sa ganap na bulag na pamilyang Yates? Nang naririnig ang mga salitang iyon, hindi na mapigilan ni Jacob ang kanyang kasiyahan. Pinalaki niya si Harvey ng maikli habang sumabog sa tawa. Harvey York, wala kang talento para sa anumang bagay, ngunit sigurado ako na mahusay ka sa pagbabluff katulad ng bagyo. Kung hindi ako nagpatakbo ng isang background check sa iyo, maaari ako talagang matakot. Sige, sapat na ang pagbibiro. Sinabi ko na sa iyong asawa ang mga kondisyon. Magsusumit ka ba ng masunurin? O gusto mo akong gawin ito para sa iyo? Kaya't sinasabi, si Jacob ay nagsiwalat ng isang makasalanang hitsura. Nagkibit balikat si Harvey at sumagot ng mabuti, ako ay nandito upang sabihin sa iyo na nagbago ang mga kondisyon. Pupunta ka ba sa pagluhod at paggapang, at pagkatapos ay sirain ang iyong sariling mga bisig? Kung gagawin mo iyon, maliligtas ko ang iyong mababang buhay. Kung tumanggi ka, hindi ka na makakakuha pa ng pagkakataon mamaya kahit na sinubukan mo. Ang mga salita ni Harvey ay nagpukaw ng galit ni Jacob. Sigurado ka na may mga bayag ka. Maglakas loob ka sa akin na sabihin at basagin ang sarili kong mga braso. Ang ulo mo ay walang laman. Masisira ang mga bukong-bukong mo ngayon bata. Gusto ko siyang bawian ng kanyang pangunahing pangangailangan para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sa kanyang utos, ang mga security guard sa buong paligid ay nagmamadaling patungo sa kay Harvey kasama ang kanilang mga electric baton. Boom! Sa sandaling iyon, ang pintuan ng selyadong sarado ay biglang sinipa pabukas. Sa isang split seconds, isang pangkat ng mga mandirigma sa itim na kasuotan ang nagmamadali pasulong. Si Tyson Woods ay nagdala sa kanyang piling tao na subordinate sa kanya. Hindi mababa sa isang minuto, ang lahat ng mga security guard ay nakahiga na sa lupa, binawian kahit na ang lakas upang sumigaw. Ang tanawin ay nakagulat kay Jacob, paano ang napakaraming mga mandirigma dito? Tumayo si Harvey at nagbuntong hininga, CEO Warner, binigyan kita ng isang pagkakataon. Nang matapos na si Harvey na makipag-usap, inabot niya at hinawakan ang buhok ni Jacob,
Pagkatapos ay hinampas ang ulo ni Jacob laban sa mesa ng marmol. Sa pamamagitan ng isang putok, basag ang lamesa ng marmol. Ang dugo ay damaloy sa buong mukha ni Jacob bago siya hinimatay. Mahinahon na inutusan ni Harvey, gisingin siya, pagkatapos ay sirain ang lahat ng kanyang mga paa. Tiyaking bawian siya ng kanyang pangunahing mga pangangailangan para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Opo, Ginoo, yumuko si Tyson at tinanggap ang utos. Isang subordinate ang kinuha ang isang palayok na kumukulong mainit na tsaa at kaagad na ibinuhos ito sa buong mukha ni Jacob. Si Jacob ay muling nakakuha ng malay sa gitna niya na pag-iyak, lumiligid sa lupa. Sa lalong madaling panahon, ang kanyang mga braso at binti ay ganap sa lugar na nasira isa-isa. Nang matapos ang lahat, hinimatay na si Jacob minsan pa. Ang baho ng kanyang bituka at pantog na tumutulo sa kanya. Ginamit ni Harvey ang kanyang suit upang linisin ang nag-iisang sapatos niya, may paghamak na nakasulat sa buong mukha niya. Pagkatapos ay lumingon siya sa paligid at umalis, syempre, nang makarating si Harvey sa The Gardens ang paninirahan ng Zimmers, na nag-aalala na parang may sakit, lahat sila tumayo sa pagkabigla. Automatikong tinanong ni Lillian, Harvey, hindi ka ba umalis? Ginawa ko, at nalutas ko ang lahat. Panigurado, si Jacob ay hindi na niya tayo bibigyan ng problema, si Harvey na mahinahong sagot. Si Harvey ay hindi nagbubuga ng walang kabuluhan. Paano papukawin ni Jacob ang anumang mga problema kung hindi siya maaaring makadalo sa kanyang pangunahing pangangailangan? Talaga, paano mo ito nalutas? Hindi ba si CEO Warner ay binigyan ka ng isang mahirap na oras? Hindi makapaniwala si Mandy sa narinig. Ngumiti si Harvey. Hindi lamang niya ako binigyan ng mahirap, siya ay tinrato pa ako sa isang tasa ng pulang alak. Nagkaroon kami ng isang palakaibigang pakikipag-usap, pagkatapos ay sa wakas nalutas ang problema. Nakatitig si Mandy kay Harvey ng kainahinala, ngunit nakikita niya na hindi man nasugatan at parang inilagay siya sa kadalian. Kasabay nito, sa tirahan ng Yates, tumingin si Keith sa orasan sa dingding, nakangiti. Paano ang mga bagay? Ginawa ba ni Jacob ang iniutos namin na lumpuin si Harvey? Ama, hindi ito dapat malaki tulad sa isang problema. Mayroong 100 mga security guard na kasama si CEO Warner. Gaano karaming mga tao ang kailangan nating alagaan para lamang sa live-in son-in-law na iyon? Sinabi ko sa kanya na magpadala sa amin ng isang video para masisiyahan tayo bago ako umalis. Hindi ako sigurado kung bakit wala pa ang footage. Bigyan mo ako ng 1 minuto upang tawagan siya. Habang nagsalita si Finn, kinuha niya ang kanyang telepono. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nagbago ang kanyang ekspresyon ng marahas. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Ano, pinalo si Jacob at na-hospital. At ang kanyang mga pinsala ay mas malala kaysa sa kanyang anak. Siya ay walang paraan upang dumalo sa kanyang pangunahing mga pangangailangan para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Naghang ng telepono si Finn, hindi makapaniwala sa kung ano ang mayroon siyang narinig. Ang Regency Enterprise ay itinuturing na isa sa mga nagsusuporta ang pamilyang Yates. Natalo si Jacob Warner hanggang sa kung saan hindi siya maaaring dumalo sa kanyang pangunahing pangangailangan ay isang hindi kapani-paniwalang kahihiyan sa mga Yates. Si Keith at Finn, kasama ang iba pang mga Yates, ay tumungo sa Buckwood Hospital ng mabilis hanggat maaari. Ang buhay ni Jacob ay wala na sa anumang panganib, ngunit siya ay nahulog sa isang koma sa loob ng kaunting oras. Ayon sa doktor, dapat nakaranas siya ng matinding pagkabigla bago nang hihina. Nang makita ang nakalulungkot na estado ni Jacob, nanginginig si Keith sa galit. Ito ay isang kakulangan na ginugol ng mga Yates ang pagsisikap na kumalap. Gayunpaman, tumagal lamang ng isang maikling sandali para sa kanilang kakulangan na lumiko palabas tulad nito. Ang dignidad ng pamilya ay lubos na tinapakan. Sa lahat ng mga tao, siya ay pinakamahusay sa kay Harvey York. Galit na galit si Keith, nanginginig ang kanyang katawan, ang live-in na manugang na iyon. Isa siyang peste, isang masunurin na pinapanatiling tao na palaging sumasalungat sa pamilyang Yates.
Kung hindi natin siya haharapin sa lalong madaling panahon, hindi tayo magiging isang first-rated na pamilya. Si Finn ay nanatiling kalmado at sinabi, Ama, kahit na ang mga security guard ni CEO Warner ay lahat iyon na mahusay, malinaw na higit pa si Harvey. Paanong may kakayahan siyang ganito? Meron ba siyang nakatagong background o ilang suporta sa likod ng mga eksena? Si Keith ay tumawa. Tinanong ko na ito, ngunit driver lang siya ng ilang malaking shot. May nakakita sa mga gangster na naruroon sa Emperor Clubhouse. Malamang na ginamit ni Harvey ang kanyang mga koneksyon. Kung hindi, paano siya maaaring maging isang kalaban para kay Jacob? Paggamit ng mga koneksyon sa mga nagkakagulong mga tao. Ito ay isang mahusay na bagay. Kuninang agad ang mga mata ni Finn. Ang pamilyang Yates ay ang peste ng mga gangster. Hindi natin alam kung paano singilin ang marumi na ito at ipadala siya sa kulungan dati. Ngunit natapos na siya ngayon na nagpadala siya ng mga gangster upang gawin ang kanyang mga aksyon. Ama, iwanan mo lang ito sa akin. Gagawin ko siyang nanghihinayang sa ginawa niya ngayon. Malamig na sagot ni Keith, tandaan, kailangan mong maging mapagpasyahan sa iyong mga aksyon. Huwag magpakita ng anumang awa. Kung hindi, ang dignidad ng pamilya ay hindi magtatagal. Di nagtagal, narinig ni Mandy at ng kanyang pamilya ang tungkol kay Jacob na kasawian. Lahat sila ay nabigla ng lampas sa paniniwala. Iyon ba ang tinatawag na friendly talk ni Harvey? Pinugbog niya ang isang tao sa estado na ito, pagkatapos ay tinawag pa niya itong pala kaibigan. Anong uri ng sakit na biro ito? Ikaw, paano ka makakagawa ng ganito? Sa tingin mo ba malulutas mo lang ang lahat sa pamamagitan ng pagbugbog sa mga tao? Galit na sigaw ni Simon sa kay Harvey, ngunit doon sandali siya ay medyo may takot na kay Harvey. Si Jacob ay na-hospital ng taong ito, pagkatapos ng lahat. Sino ang makaalam kung kailan siya tatalunan ni Harvey? Si Mandy ay nababalisa na lampas sa paniniwala. Harvey, paano mo magagawa ang isang bagay na ito ng sobra? Naisip mo ba ang tungkol sa mga kahihinatnan ng iyong kilos? Kung ang Regency Enterprise ay habulin ka kahit ano pa, ano ang pinaplano mong gawin? Ikaw ba ay talagang nais mong mabuhay ang iyong buong buhay sa likod ng mga rehas? Nakipag-ugnay si Mandy kay Keith. Sa kabilang panig ng telepono, si Keith ay tumanggo ng malupit, Mandy, hindi naman masama ang asawa mo. Hindi ko kayang maniwala siya na talagang nakakuha siya ng isang tao upang talunin si Jacob hanggang sa puntong hindi siya maaaring dumalo sa kanyang pangunahing pangangailangan ngayon. Tumawag pa siya ng isang grupo ng mga gangster upang gawin ang trabaho para sa kanya. Ito ay labag sa batas. Dahil tinawag mo pa akong tiyuhin, hayaan mo akong bigyan ka ng babala. Kumuha ng isang diborsyo. Kung patuloy kang makasama sa ganito, ang iyong buong buhay ay masisira. Maingat na sumagot si Mandy, Uncle, maaari mo ba kaming tulungang lutasin ang sitwasyon? Handa akong magbigay ng 10% ng shares ng kumpanya para dito. Tumawa lang si Keith. Ang pakay niya ay ang pumalit sa buong kumpanya. Siyempre hindi siya makatingin sa mata sa isang 10% na shares lamang. Malamig niyang sinabi, 10%. Sinusubukan mo bang magsuhol ng isang pulubi? Sabihin mo kay Harvey na maging handa at magbayad para sa kung ano siya ay tapos na. Agad na naghang ng telepono si Keith, hindi inaasahan ni Mandy na si Keith ay walang awa. Siya ay hindi sigurado sa kung ano ang gagawin sa ngayon, at natatakot na si Harvey ay maaaring itapon sa likod ng mga rehas. Pumunta si Harvey sa kanya at pinunasan ang isang patak ng luha sa mukha niya. Sinabi niya ng buong kumpiyansa, Darling, panigurado. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan sibil lamang. Ang pulis ay hindi kikilos kung ayaw ng kabilang partido na ituloy pa ang bagay na ito. Ang mga mata ni Mandy ay nabuhayan sa sandaling ito. Tama ka, wala silang magawa sa iyo kung tumigil sa pagreklamo sa iyo si CEO Warner, wala kang pananagutan. Pagkatapos nito, tumawag si Mandy kay Halsey Lowe sa San Francisco para sa tulong. Si Halsey ang pangkalahatang tagapamahala ng San Francisco ang sangay para sa Sky Corporation. Mas marami siya o mas kaunting magkaroon ng background at koneksyon upang makatulong.
Kung ang Sky Corporation ay handang magpakita at magkakasundo, ang bagay ay mag-de-escalate agad. Nabigla si Halsey nang marinig niya ang balita, nasa gitna siya ng kanyang pagtulog. Siya ay agad na sumakay ng eroplano patungong Buckwood ng gabing iyon upang kumatawan sa Sky Corporation at mamagitan sa nangyari. Kinabukasan, maagang umaga, sa pasukan ng Buckwood Police Station, si Finn ay ginawang dalhin ang higit sa 100 may kakayahang mga inspector, handa na itapon si Harvey sa likod ng mga rehas. Pagkatapos nito, ang unang in-command ng Buckwood Police Station ay dumating, si Yannick Bison. Kabanata 1065. Ano sa palagay mo ang ginagawa mo? Si Yannick Bison na sinabi, na nakasimangot. Alam niya kung sino si Finn, at kung bakit hindi niya ginawang maglakas loob na maging mahirap sa kay Finn. Magalang na sumagot si Finn, Chief Inspector, doon ay may mga gangster na nagdudulot ng problema sa Emperor Clubhouse. Ganap niyang nilumpo si CEO Warner mula sa baywang pababa. Inihahanda ko ang aking mga kalalakihan upang kunin siya rito at maglilingkod sa katarungan. Lumalim ang pagsimangot ni Yannick. Tinanong niya, bakit ka magdadala ng napakaraming mga kalalakihan para sa tulad ng isang bagay na walang kabuluhan? Kumuha ka lang ng ilang kasama. Kailangan kong gamitin ang natitira. Si Finn ay natigilan, pagkatapos ay tahimik na sinabi, Chief Inspector, sinabihan ako ng ama na gawin ito. Bumantong hininga si Yannick. Finn, hindi naman ako sa kawalang respeto sa iyo. Ngunit may isang malaking bagay ang mangyayari sa Buckwood ngayon. Alam mo ang pagbabago sa Southlight ang puwersa ng militar, tama. Ang susunod na first in command ay malapit nang dumating sa paliparan. Ang ating mga kalalakihan ay kinakailangan doon para sa mga kadahilanang pangseguridad. Ano, nangyayari na ngayon? Pagkatapos ikaw dapat ay kunin ang karamihan sa kanila, mag-iwan lamang ng kaunti para sa akin. Natigilan si Finn, ngunit hindi siya naglakas loob na pigilan si Yannick. Nang umalis si Yannick kasama ang mga kalalakihan, nagmadali si Finn na tumawag kay Keith. Ama, nakatanggap lang ako ng balita na ang unang in-command ng militar ng Southlight ay malapit na dumating ngayon. Dapat ba nating ayusin ang isang bagay para dito? Tahimik na sumagot si Keith, may balita din ako. Ang pinag-uusapan ay ang dating pangalawang in-command, si Bellamy Blake. Bata pa siya, ngunit mayroon siyang kamangha-manghang mga nakamit sa militar sa kanyang oras sa Euro-American battlefield. Maghahanda na ako at tanggapin ko siya mismo. Magmadali at harapin ang problema sa iyong sarili. Kailangang maghanda ang mga Yates para sa malaking kaganapan na ito. Wala kaming oras upang maglaro kasama ang ilang maliit na prito. Tama, panigurado, ama, pinili ko ang mga lalaking ito sa aking sarili. Alam ko na ang gagawin. Malamig na tumawa si Finn, siya ay hindi nasiyahan sa kay Harvey dati, at ang tanging kadahilanan na hindi siya kumilos kagabi ay dahil hindi nagbigay ng ganoong order si Keith. Ngayon na ibinigay ni Keith ang utos, hindi gagawin ni Finn na magpakita ng awa. Hindi titigil si Finn hanggang sa mawala si Harvey sa kanyang pangunahing pangangailangan. Sa mga mata ni Finn, maaari siyang makitungo sa isang taong katulad ni Harvey na may isang kamay lamang. Tulad ng para sa pagbugbog ni Harvey kay Jacob, hindi nagmamalasakit si Finn tungkol doon. Si Harvey ay may ilang kahangahangang hilaw na lakas. Siguro ay nagsanay siya sa ilang boxing gym dati. Paano niya maihahambing ang kampyon ng labanan ng liga sa puwersa ng pulisya tulad ko? Inisip ni Finn na ang pagpatay kay Harvey mismo ay labis na labis. Nagbibigay siya ng labis na kredito kay Harvey, di nagtagal, lumabas si Finn kasama ang kanyang mga tauhan. Samantala, dumating si Keith sa Buckwood Airport, medyo maraming makapangyarihang mga numero mula sa Southlight ay nagkaroon na dumating din doon, maging sa publiko man o pribado. Lahat ng tao ay nagkaroon ng balita sa pamamagitan ng kanilang mga mapagkukunan patungkol sa pagdating ni Bellamy Blake ng kaunting mga araw na mas maaga. Si Sheldon Xavier, Kyle Quinlan, pati na rin ang iba pang mga elite ay nasa airport silang lahat. Gayunpaman, wala sa mga puwersang militar ng Southlight ang nandoon sa kasalukuyan. Hindi pa opisyal na hinirang si Bellamy Blake.
Ito ay hindi angkop para sa kanya upang matugunan ang mga ito. Kalahating oras ang lumipas, lumitaw ang isang matangkad na tao sa isang tracksuit mula sa daanan ng VIP. Mukhang nasa 30s siya, may aura ng isang bihasang veterano. Ang kanyang mukha ay nagbigay ng maraming bakas ng mga pilat. Maliwanag na natanggap niya na sila ang pumatay ng libu-libong tropa, bago bumalik ang natitira sa kanilang katinoan, si Keith ay agad na lumakad papunta sa kay Bellamy na may ngiti. Commander Blake, ako, ang pangatlong utos ng Southlight, dumating dito upang batiin ka.